Maingat niyang kinuha sa akin ang anak ko. Nag-iingat na hindi magising. Pinanood ko siyang ilipat sa crib si Asher. Kasunod noon, ako naman ang nasikaso niya. Pininom niya ako ng gatas at tinalalayang humiga. Ang OA mo? Okay naman ako pero kung maka-asikaso ka sa akin para bang lumpo na ako. Natatawa at nailing kong sabay sa kanya habang kinukumutan niya ako. Mas mainam na sigurado. Simpleng tugon niya kaya napairap ako. Umayos ako ng huga at maring ipinikit ang aking mga mata. Naramdaman ko ang marahan niyang pagsuklay sa aking buhok gamit ang kanyang kamay. Matulog ka na mahimbing, Tria. Ako nang bahala kay Asher. I kept my eyes closed and hummed. Dala rin ng sobrang pagod sa maghabong pag-aalaga kay Asher, mabilis akong dinalo ng antok pero bago pa man ako tuluyang mahimbing, narinig ko pa mga binitawan niyang kataga. Kung hindi man ako pa pwedeng mahulog sa'yo, hayaan mo na lang akong alagaan kayo hanggang sa abot na makakaya ko. Hanggat nandito pa kayo, hanggat di pa kayo binabawi sa akin ang asawa mo. And Elias was being Elias. When he says it, he will fulfill it no matter what it takes. Mas naging makulay ang buhay ko simula nang dumating si Asher. Sa sobrang saya at kontento, hindi ko na namalayan ang mabilis na pag-usad ng bawat araw, buwan at taon. Magkasama namin nasabaybay ng bawat mahalagang pangyayari kay Asher. Unang ngiti, unang tawa, unang pagbigkas ng kataga kahit di malinaw, unang paglakad, unang pagkadapa, unang sugat, unang kaarawan at marami pang iba. Lahat iyon nasaksihan ng aming mga mata at wala kaming pinalampas na kahit isa. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, sinikap namin maging mabuting magulang sa kanya. Si Elias bilang kanyang ama at ako bilang kanyang ina. Mimi ganda, meron po ba akong party bukas sa 3rd birthday ko po? Tanong ni Asher, habang nasa paglalakad kami palabas ng palengke. Hawak ang basket sa isang kamay at ang kabila naman, mahigpit na nakakapit sa maliit niyang palad. Nagbaba ako ng tingin sa kanya at halos tumalo ng puso ko sa tuwa na magtama mga mata namin kahit saglit lang. Mayroon anak, pero hindi kasi ang grande ng birthday ng mga kaibigan mo. I told him and he cheered happily. Tumalon-talon siya sa tuwa. Okay lang Mimi, kahit po hotdog na may marshmallow lang po, happy na si Ashi. Bumitiw siya sa pagkakahawa ko sa kanya para pumalakpak. He let out a tiny and cute giggle. Talaga? Marshmallow lang? Ayaw mo ng spaghetti? Hindi ba favorite mo yon? O joke ko pa? Inosente siyang tumingala sa itaas. Ilalagay ang hintuturo sa kanyang baba na tila nag-iisip. Pwede. Mimi, kung may money po tayo? I gave him a reassuring smile. Oo naman anak. Sasabihin ko sa papa pogi mo para ipagluto niya tayo. Tumigil kami sa paglalakad nang tuloy na kami makalabas sa pamilihan. Nag-abang kami ng tricycle at di naman agad nagtagal, may tumigil sa aming harapan at agad kaming sumakay doon. Sinabi kong lugar sa driver. Muli kong binalingan ng tingin si Asher na libang sa mga nakikita sa paligid. Madalang kasi kaming lumabas o pumunta ng bayan. Madalas naroon lang siya sa bahay o di kaya naglalaro sa dalampasigan. Sinuklay ko ang malambot niyang buhok. Ano bang gusto mo anak? Sunod-sunod siyang umiling at malawak ng umiti. Kitang-kita ko tuloy ang bungi-bungi niyang ngipin. Toy po, kahit 1 lang. Sige, bibili tayo bukas na bukas din. Paninigurado ko sa kanya. Dahilan para sobra siyang magalak at halos hindi na nga mawala ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Sa totoo lang, medyo kipit kami ngayon dahil kalalabas ang ospital ni Nanay Vicky dahil pabalik-balik ang sakit niya. Gusto ko mambigyan ng engranding birthday ang anak ko, hindi ko pa kaya. Gusto ko rin siyang bilhan ng mamahaling laruan o damit, kaso sapat lamang ang budget na meron kami. Mabuti na lang din meron akong naipong pera mula sa kung anong sideline na pinapasukan ko. Si Elias tumigil naman sa pangisda at bumalik na ulit sa talagang propesyon niya na pagiging nurse. Meron kasing nagtayo ng maliit na ospital dito sa isla na nakaraang taon. Tapos sa sunod na linggo naman ay magsisimula na rin ang trabaho ko sa isang bagong tayong hotel na malapit lang sa bahay namin. Malaking tulong na rin ang sasweldohin ko para sa lumalaking gastusin. At nakakatuwa rin dahil unti-unti nang lumalaki ang sibilisasyon dito sa isla. Dumadami ng mga oportunidad dahil sa mga nagtatayo ng negosyo. Mula nga sa malalim na pag-iisip, bumalik ako sa ulirat nang marinig ang tili ng anak ko nang tila mayroong bumangga sa likod na sinasakyan namin tricycle. Di naman ganon kalakas pero sapat na para medyo maalog kami sa loob. Tumigil ang tricycle sa gitnang kalsada at rinig na rinig ko pa ang pagmamura ng driver. Mimi, bangga tayo! Naiiyak na sigaw ni Asher. Anak, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Inarap ko siya at sinipat ng mabuti ang bawat sulok ng kanyang katawan.
Humagulhol siya ng iyak at nanginginig pa dahil sa labis sa takot. Hinaplos ko ang kanyang likod para patahanin. Natataranta na rin ako at di malaman ang gagawin. Hindi ko talaga alam ang mangyayari ko sakaling nasaktan nga ang anak ko. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Idadamay pa kami sa paging balahura niya sa pagmamaneho. Nilingon ko naman ng driver na bumaba ng tricycle. Tumungo sa likod para salipan ang parting binangga. Marami ring nakiisyoso sa nangyari. Tahan na anak, nasaktan ka ba? May masakit pa sa'yo? Gusto mo dalang kita sa ospital? Hindi, Mimi. Takot lang si Ashi pero hindi naman na-hurt. Sagot niya sa pamamagitan ng bawat higpi. Medyo nakahinga ako na maluwag pero naroon pa rin ang pangamba. Lumingaling ako sa paligid. Nag-iisip ko nung dapat gawin. Dinig na dinig ko ang manghang na sagutan ng dalawang driver. Kumalat ang aking noo dahil parang pamilyar ang boses. Mukhang mahabang usapan pa yun at walang nais magbatalo. Nagsimula na ni mag-traffic dahil sa kanila. Bumuntong hininga ako at salila pa ng anak kong umiiyak na rin. Asher anak, baba na tayo. Lakad na lang tayo pa uwi, malapit na lang naman eh. Ayos lang ba sa'yo? Gamit ang isang kamay, marahan kong pinunasan ang luhang natutuyo na sa kanyang pisngi. Tumango lang siya habang sinisinok. Dinampot ko ang basket at dali-dali kaming bababa ng tricycle na sana hindi ko nalang ginawa dahil isang hindi inaasang pagmumuka ang bumungad sa akin. Natuod ako sa kinatatayuan at di ko maigalaw ang aking mga paa. Umawang ang aking labi, kasabay ng labis sa panlalaki ng aking mga mata, lalo pa na magtama ang palingin naming dalawa. Malinaw na malinaw sa akin kung paano rumihistro ang gulat sa kanya. Katulad ng reaksyon ko'y ganoon din ang reaksyon niya. Natigil siya sa pakikipagtalo sa driver. Matamang sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Mimi? Mimi? Untag sa akin ni Asher pero hindi pa rin ako gumagalaw. Arya, is that you? Kumarap-kurap siya at bumaba ang tingin niya sa anak ko. Matagal ang ginawa niyang pagtitig dito. Ipinilig niya ang ulo at marahil ay sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya. Akmang lalapitan niya ako pero mabilis kong binuhat si Asher at tumakbo kami papalayo. Arya, wait! Sigaw pa niya at sinubukan akong habulin pero mabuti na lang, hinarangan siya ng driver. Hoy, saan ka pupunta? Bayaran mo tong abalang dinulot mo sa pamamasada ko, pati na rin tong sira sa tricycle ko. Akala mo makakatakas ka ha? Bakas ang kaguluhan sa itsura ng anak ko, pero imbes na magtanong ay lumapit na lang siya sa aking mabuti. Literal na nanginginig ang aking tuhod, kasabay ng pangilid ng aking mga luha. Sa dinami-rami ng tao, bakit siya pa? Paulit-ulit ako nagmumura sa aking utak. Bakit sa dinami-rami ng lugar dito pa kami magkikita? Ano ang ginagawa ni Ann dito sa isla? At paano ko itatago si Asher ngayong nakita na niya? Muli, bumaba ang tingin ko sa anak kong mahimbing na natutulog sa kama. Nakaupo ako sa kanyang tabi. Sinusukay ang kanyang buhok at pinagmamasa ng kanyang payapa at mahina niyang paghilik. Samantalang si Elias sa may nakasandal sa hamba ng pintuan ng kwarto. Magkakrus ang kanyang dalawang braso at halos mag-isang linya ang makapal na kilay. Huwag mo na nga akong tawanan, Arya. Nag-aaral lang talaga ako. Bumuntong hininga siya at inihilamos ang parehong palad sa kanyang muka. Natutup ko ang aking bibig. Pinipigilan ang sariling mangiti sa kanyang reaksyon. Okay lang talaga kami, Elias. Hindi kami nasaktan. Hindi kami nasugatan o kung ano paman. Pero hindi mo ako tinawanan agad. Kung hindi pa ako titext ni nanay, hindi ko pa rin malalaman. Matigas na tugon pa niya. At kung nakakamatay lang ang titig, kanina pa siguro ako nakahandusay. I reached for his hand, squeezed it, and smiled cutely at him. Nasa kalagitnaan ka ng trabaho, Elias. Ayokong magulong utak mo at mag-alala ka ng sobra sa amin ni Asher. I explained. Pero sasabihin ko pa rin naman sa'yo. Umirap siya at bumitiw sa pagkakahawak ko sa kanyang kamay. Mataman niya akong tinignan habang nakatiim ang bagang. Sa tingin mo ba hindi ako nag-aalala ngayon? Mariin niyang ipinikit ang mga mata at hinilot ang sentido. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung may nangyaring masama sa inyo ni Tria. Hindi ko napigilang umiti pero agad ko rin yung itinago nang magmulat siya ng mata. He was being overprotective again. Minsan tinalo pa niyang asawa ko makapag-react. Actually, hindi naman talaga kami nasaktan eh. Siguro nagulat at kinabahan lang talaga si Asher kaya siya umiyak. Maaga nga kaming natulog ng gabing iyon dahil maaga rin kaming gigising kinabukasan para maganda sa ikatlong kaarawan ni Asher. Hindi ko na sinabi pa kay Elias na may kaunting pangamba ako naramdaman dahil sa hindi inaasang pagkikita namin ni Ann. He knew who she was in Carla's life before dahil ikwento kong lahat sa kanila. Simula sa pinakauna hanggang sa pinakadahilan kung bakit ako umalis ng Manila.
As I closed my eyes that night, I just hardly prayed that I hope we never crossed paths again. I hope she never tells where I am. Pero bigla ako napaisip at tatawa sa pagiging assuming ko. 3 taon na nakakalipas simula nang umalis ako. Hinaharap pa rin niya kaya ako o baka sumuko na siya? Bakit pa nga ba niya pahihirapan ang sarili niyang susugin ang bawat sulok ng bansa kung hindi naman kami kasal at malayang-malaya siya na humanap ng iba? Sumapit ng umaga at naging abala kami sa paghanda sa birthday ni Asher. Di naman ganun kabongga at kadami ang pagkain. Wala rin sana kaming balak mag-imbita ng kapitbahay. Kaso nagsulputan sila na may daladalang lutong putahe at regalo para sa anak ko. Kaya yung usapang simple napunta sa pagiging grande dahil sa tulong nila. Happy birthday to you! Sabay-sabay namin pagkanta na may kasama pang palakpak. Parin naman ang hagikik ni Asher habang nakatingala at pinapanood kami. Kitang-kita kong pagkagilo sa kanyang mga mata. Nasa dalampasigan kaming lahat at mayroong mahabang lamesa kung saan nakalagay ang mga pagkain. Nakasuot din kaming lahat ng party hat. Salamat po sa all, Asher said cutely and giggled. Nagtawanan kaming lahat. Agad ako lumapit sa kanya at kinalong siya. Otomatiko naman siyang kumapit sa aking batok at pinupog ng malit na halik ang aking pisngi. Mimi, salamat. Love you ni Asher. Nag-finger heart pa siya at ngumiti na napakatamis sa akin. Halos tumubog na nga ang dimples niya sa kanyang pisngi. Nakakainis at ang unfair dahil kamukhang-kamukha siya ni Carlos. Magmula sa hulma ng mukha, mata, ilong at labi, maging ang paraan ng pagiti at pagtawa, halos lahat ay nakuha sa kanya. Carbon copy, ika nga. Love na love ka rin ni Mama, sobra. I told him heartily. His eyes danced in love and amusement as he stared at me. He clung to my nape and kissed me on the lips. My heart hurts badly because of his sweet actions. Si Asher na ang aking mundo. Sa kanya na umiikot ang bawat segundo, minuto at oras ng buhay ko at talagang mababaliw ako kapag nawalay siya sa akin. Siya ang lakas ko. Ang bukod tayong dahilan kung bakit gumigising ako sa umaga, kung bakit hindi ako nawalan ng pag-asa at kung bakit pinipili kong mas maging mabuti pa. Sabay kaming napalingon ni Asher na makarating ng flash ng camera at nahuli namin si Elias na kinukunan kami ng picture. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Ikaw ha, sana sinabi mong kukunan mo kami ng picture para nakapag-post kami na maganda. Elias chuckled, put his phone down and went near us. Mabilis niyang pinalibot ang kanyang mga braso sa aking bewang upang yakapin kami ni Asher. Ang ganda naman kasing pagmasta na mag-ina ko. I grinned at him. Mag-ina? Feeling ka talaga, pero syempre naman, kami pa ba? Pogi Papa. Papuri ni Asher kay Elias kaya tuwang-tuwa tuloy ang loko. Mana sa'yo si Papa Asher, pareho tayong pogi, di ba? Panguutupan ng lalaki kaya napairap ako, pero natatawa na rin. Wow, happy family. Picturean ko kayo. 1, 2, 3, smile! Jojo shouted. Nag-post kami sa camera. Nag-pogi sign si Asher. Humigpit naman ang yakap ni Elias sa aking bewang at tinalikan ako sa pisngi kaya nandaki ang mga mata ko. Sakto naman nag-click ang camera ni Jojo at nakuna ng reaksyon ko. Kinabukasan, matapos ang birthday ni Asher, talagang pinadevelop pa niya iyon at nilagay sa frame. Tawang-tawa si Elias habang pinagmamasa ng litrato. Ipinatong yun sa lamesa kung saan kasama ng iba pang nakahilera ang mga pictures namin. Ito na ang favorite kong picture natin. Umisi siya sa akin at umuwi naman ako. Ang sabihin mo, tuwang-tuwa ka lang sa epic pictures ko. Ginulo niya ang aking buhok at tinakbayan ako. Maganda ka naman. Pinag-cruise ko ang aking mga braso habang pinapasandahan ng tingin ang mga larawang nasa harapan ko. Simula yun na nagbubuntis ako, isinilang si Asher hanggang sa lumaki. Pati ang mahalagang okasyon at pagkakataon sa buhay namin ng anak ko, hindi rin pinalampas ni Elias na kunan ng pictures. Mapupunod ang lamesa sa dami ng pictures natin eh. Ano bang plano mo sa mga to? Kuryoso kong tanong. Nagkibit balikat siya imbes na sagutin. Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Kumunot ang aking noo at medyo naguluhan pero hindi na ako nagkomento pa. Nang sumapit ang Lunes, maaga rin akong gumising para sa paghanda sa unang araw ng trabaho ko sa hotel. Walang paglagyan ng saya sa puso ko. I missed office work, meeting and socializing with different types of people, and even hearing their stories, just like how I lived my life in Bohol. 7:00 oras ang pasok ko pero hindi kagad ako makaalis dahil kay Asher. Parang iyak niya dahil gusto niyang sumama sa akin. Ang batang to may pagkaklingi talaga. Mimi, tama ako, Prit? Di magulat si Asher.
Sit lang siya. Pagmamakaawa niya habang nakaupo sa sahig at nayakap sa mga tuhod ko. Pulong-puno ng luha ang kanyang mga mata at maging ang ilong namumula na. I heaved a heavy sigh before I squat my legs to level him. I held his fluffy cheeks and caressed it. Malambot ang mga mata ko siyang tinitigan. Baby, hindi pwede. Baka mapagalitan si mama sa work. Eh di galit din ako, Mimi. Protect ka ni Asher. Tinaas pa niya nakakayom niyang kamao. Pinatapang pang mukha. Natawa ako at napailing sa kalokohan niya. Baby, you are so adorable but still, no. Muling nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumingkayad siya. Kumapit sa aking batok at pinaulan na ng sunod-sunod na halik ang aking pisngi bilang paglalambing. Unti-unting nabitin sa ere ang malawak ng ngiti sa aking labi. Those gestures were very familiar to me. I remember it all too well. Ganyan na ganyan maglambing sa akin noon si Carlos. Hilig niyang pagdiskitahan palaging pisngi ko. Kung hindi lulunurin sa halik, kakagat-kagatin at panggigigilan naman niya. Kung hindi lang talaga siya sinungaling at gago. May kung anong kumurot sa aking dibdib, kaya ipinilig kong aking ulo. Sakto namang lumabas si Elias sa kanyang kwarto at handa na ring pumasok sa trabaho. Tara na, Arya. Anyaya niya at nagbaba ng tingin kay Asher. Lumuhod din siya at marangil nila papalapit sa kanyang anak ko. Anong problema ng gwapo kong anak? Papa Pogi, tama ko kay Mimi Ganda? Nakangusong pangulit ni Asher. Nagkatingin na naman kami ni Elias. At pinandilatan ko siya ng mga mata bilang babala. Matipid na umati si Elias kay Asher bago umiling. Hindi pwede anak eh. Magtatrabaho si Papa Pogi at Mimi Ganda. Papa, itugged Elias' shirt. Nagpapumili talaga. Alam kong konting-konting paglalambing lang ng batang yan. Bibigyan agad si Elias. Kaya napapuntong hininga ako. Ganito na lang anak. Bibilan ka na lang namin ni Papa ng pasalubong. Yung car na to at saka yung favorite mong Chicken Joy. Nagliwanag ang mga mata niya sa sinabi ko. Talaga, Mimi? I nodded happily at him. Oo, basta dito ka lang sa bahay. Si Nanay Vicky ang mag-aalaga sa'yo at promise mo sa akin na hindi ka magpapasaway. Mabilis siyang tumango-tango at tinaas ang isang maliit niyang kamay na parang nanunumpa. Opo, Mimi. Dito lang, Asher. Hindi siya kulit. Pinupog niya ulit ng halik ang aking pisngi bago kami umalis ng bahay. Inihatid pa ako ni Elias sa trabaho kahit di naman na kailangan. Walking distance lang naman yung hotel and resort. Ang head manager ang sumulubong sa amin. Nagkaroon ng orientation para sa mga rules and regulations. Nagkaroon din ng simple at mabilisang training sa trabahong nakataang sa amin. So far, masaya at nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Hindi ko rin maiwasang mamangha nang simulan na kaming ilibot sa kabuuan ng hotel at resort. Hindi pa siya ganun ka-develop. I must say marami pang dapat ayusin at i-improve. May ilang bahagi na under construction pa rin. I badly wanted to point out some parts but I stopped myself. I am just an employee here. Ayoko magmukhang bida-bida. Buong maghapon yun lang ginawa at bukas na raw kami magsisimula sa totoong trabaho. 1 month kaming i-undergo sa observation at kung saan-saan kami ma-assign. Magkakaroon ng evaluation. At kapag nakapasa kami, magpapromote kami as regular employee. Gusto kong magtatalon sa tuwa. Gusto kong ipagyabang sa iba kong kasamahan na madali lang to para sa akin. I am trained. I had experience, so I am extremely confident. Bumalik kaming lahat sa lobby pagkatapos libutin ang buong lugar. Nagkatipon kami sa isang tabi at magdamang nakikinig sa sinasabi ni head manager na may isang babae na nagtaas ng kamay. Yes, miss? Mrs. Lopez, the head manager, raised her brows. Ma'am, okay lang po itanong kung sino po may-ari ng resort na ito? Madalas po ba siya rito? Tanong ng isang baguhang empleyado. Ngumiti naman si Mrs. Lopez. Ginala ang tingin sa aming lahat. Nipit ang takas sa buhok sa kanyang tenga at ako magsasalita na makarinig kami ng ingay ng paparating na tao.